Hindi ko alam kung sinong advisor ni Speaker. We wouldn't want to be an advisor for such a guy. But, when you do that to a former president twice already in one single regular session, it tells you a lot about the kind of leader Martin Romualdez is. As compared to PGMA. I think the intention really is to destroy the Dutertes. Wala sa balak ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo ang agawin ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang kanyang iginiit matapos maalis bilang Deputy Speaker ng Kamara sa plenary session kagabi November 7. Binigyang diin ni Congresswoman Arroyo, wala siyang ginawang anumang hakbang o suporta upang matanggal sa posisyon si Speaker Martin Romualdez. Anya, laging may intriga sa politika na karamihan ay mababaw at kung nakumbinsi ng ibang nang iintriga si Speaker Romualdez, wala na anya siyang magagawa. Gayunman bilang ordinaryong kongresista, mananatilian niya siyang tapat sa kanyang pangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang piniling maging House Speaker. Ipinaliwanag ni Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na wala siya sa Pilipinas nang magpapirma ng House Resolution No. 1414 ang House leadership upang ipahayag ang suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at manindigan para sa Kamara laban sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, tinanggal din sa pagiging Deputy Speaker. May magkakaiba namang pananaw ang ilang mambabatas ng tanungin sa nangyayari sa Kamara at issue kung may unity pa ba o pagkakaisa sa Kamara. Personally, nakikita natin talagang matagal nang may lamat. No? Simula pa lang nung nag-resign ang Vice Presidente sa Lakas, si MD, ay nakita na namin dun yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil nakikita natin yung mga interest for higher position, di ba? ng vice. At saka, so, siyempre hindi natin maalis kay Speaker yon. Isang prueba niya, wala namang tumawag sa akin para suportahan siya. Kahit sino. In other words, mukhang the status quo is robust, solid, and vigorous. With respect to doing the job that is na inatas po ng Filipino people sa House of Representatives. Wala akong naririnig na sa South Lounge, kung kumakain kami, wala naman chismis. Kung mayroong partidong bagong medyo nandun yung mga powers that be, nagpopularize yung mga tao dun. So, it's natural that kung saan yung napupuntahan ng maraming isda, na marami ang resources, siyempre doon ka pupunta, di ba? That's just a parallelism that I could say. Nothing else. Naniniwala naman ang political strategist na si Malu Tiquia na paggiba sa kampo ng mga Duterte ang ginawang hakbang ng Kamara laban sa dating presidenteng si Arroyo. Malinaw din umanong ipinapakita sa mga nangyayari sa House of Representatives ang uri ng lideratong meron ito sa ilalim ni House Speaker Romualdez. That plan will take a lot of money because it's still, you go back. May midterm pa tayo. You're not even sure if the vice president will run. So I don't understand why the intention is to, demolish everyone and on the path of trying to provide a contrast na ako mas mabuting leader, sisirain ko kayong lahat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.